Lahat pala ng pambato ng MP Promotions mapapalaban sa Araneta sa anniversary ng Trilla in Manila. Nangunguna dyan si Mark Magsayo, si Weljan Mendoro, kahit si Yumer Felix Marcial may laban din at si Wonderboy Martin. Siyempre may laban na rin dyan si Melvin Jerusalem ang may hawak sa WBC minimum weight belt. Kalaban niyang isang South African na si Shaq Holloway Kusi. May kartadang 9 wins, 4 KOs, may 2 talo. Edad 22 pa lang itong South African mga tol at tingin ko mas maraming experience na rito si Melvin Jerusalem. Kaya makikita natin lahat sila sa Araneta sa darating na Oktubre. Sa tingin nyo mga tol, kaya bang punuin ang Araneta ngayong ika-50 anniversary ng Trilla in Manila? Makasaysayan dati ang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier dito sa Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Sr. pa noon ang sumalubong kay Muhammad Ali at Joe Frazier. Kaya nga nagkaroon tayo ng Ali Mall dyan sa Manila dahil yan sa laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier. Talagang bigating laban ito dati mga tol. Superstar ang naglaban dyan, Trilla in Manila. Kaya ito ang gusto ngayon ni Manny Pacquiao, isang big event din dito sa Pilipinas. Pero yun nga lang mga tol, walang superstar na dayuhan ang lalaban sa Pilipinas. Katulad sana nila Ryan Garcia, Teofimo Lopez, no? Magkakaroon kahit exhibition lang sa Pilipinas. Maraming fans talaga ang magkakainteresado. Pero ngayon, puro Pilipino mga tol, pambato ng MP Promotions. Maganda rin abangan ito, talagang bakbakan. Makikita natin sila sa tunay na laban sa ibabaw ng ring. Kaya sa mga pupunta at manonood mga tol, masaksihan natin kung gaano na sila kalupit. Sa iba pang balita, dahil sa sobrang lakas ni The Monster Inoue, naubos agad ang kanyang ticket laban kay Murodjon Akhmadaliev. Sold out agad. Pero meron palang dayang nangyari. Na-sold out pala agad ang ticket ni The Monster Inoue dahil may isang grupo na bumili lahat ng ticket. At ngayon, binebenta nila ang ticket na yon sa mga tao ng mas mahal. Kaya pala mabilis na ubos ang binebentang ticket sa laban ni The Monster Inoue. Dahil pinakyaw pala, no? Binili lahat. Tapos yung ticket na yon binebenta na ngayon ng mas mahal. Hindi pala tao yung mga bumili sa ticket ni The Monster Inoue kaya naubos agad, kundi isang grupo. Ngayon nire-resell na nila yung ticket na yon. Kaya hinahabol sila ngayon ng manager ni The Monster Inoue dahil ayaw nila yung ganon. Yung original price ng ticket, binebenta nila ng mas mahal sa mga tao. Siyempre yung mga fans na gustong manood kay The Monster Inoue, mabibili na yung ticket ng mas mahal. Kasi ang magsasuffer niyan yung mga tunay na boxing fans. Kunwari tayo, manonood tayo sa laban ni Inoue, hindi na natin mabibili yung original price kasi na-sold out na. Kaya sa reseller na tayo bibili ng ticket ng mas mahal. O diba? Talagang daya yung ganun mga tol. Nasindikato na yung ticket ni The Monster Inoue. Kaya gusto ng manager ni Inoue matigil na yung ganitong modus. Kasi may paparting na laban pa si Inoue kontra Junto Nakatani. Mas demand pa ito mga tol. Kung may kasa ito sa 2026 sigurado mas malaki na ang ticket. Inoue versus Junto Nakatani. Dalawang superstar ng Japan ang magpakbakan. Okay mga tol, so hanggang sa muli nating updates.